Magandang araw mga kaalaman na hinog. Kapag pinag-uusapan ng pag-a-abroad, laging pumapasok sa ating isipan ang bansang New Zealand. Bukod sa napakagandang kalikasan nito, sikat na sikat ang bansang ito sa mga Pilipinong gustong mag-migrate dahil sa napakaraming tulong at benepisyo ng kanilang gobyerno. Dito sa Pilipinas, sanay tayong maglabas ng pera para sa bawat maliit na serbisyo. Bawat kibot may bayad. Ngunit alam nyo ba na maraming mga pangunahing pangangailangan dito sa atin na nagkakahalaga ng libo-libo o milyong-milyong piso ay ibinibigay lamang ng libre sa mga mamamayan at residente ng New Zealand. Dito sa video na ito, iisa-isahin natin ang 10 bagay na libre sa New Zealand pero napakamahal dito sa Pilipinas. Maiintindihan ninyo kung bakit ramdam na ramdam nila kung saan napupunta ang kanilang binabayarang buwis. Panoorin ito hanggang dulo dahil baka mas lalo ninyong gustuhing suportahan ang pangarap ng inyong pamilya na makipagsapalaran doon. Pang-una sa ating listahan, ang pagpapagamot at pagpapaospital. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong kasabihan na bawal magkasakit dahil ang isang malubhang karamdaman ay kayang umubos sa ipon ng buong pamilya. Kapag ikaw ay na-admit sa ospital, babayaran mo ang kwarto, ang doktor, ang mga gamit at bawat gamot na ituturok sa iyo. Sa New Zealand naman, kapag ikaw ay isang citizen o may resident visa, ang pampublikong sistema ng kalusugan ay buong-buong sasagutin ng gobyerno. Kapag nagkasakit ka, kinailangang ma-admit sa ospital o kahit kailangan mo ng malaking operasyon gaya ng sa puso o utak, wala kang babayaran na hospital bill paglabas mo. Libre ang kwarto, libre ang mga dalubhasang doktor at libre ang pagkain mo sa loob ng ospital. Ito ay dahil maayos nilang ginagamit ang pondo ng bayan para sa kalusugan ng lahat. Pangalawa sa ating listahan, edukasyon mula elementarya hanggang high school. Alam ng lahat ng magulang kung gaano kabigat sa bulsa ang pagpapaaral ng anak dito sa atin. Kahit sa public school pa iyan, marami pa rin tayong binabayarang miscellaneous fees, projects at mamahaling uniforme. Kapag sa private school naman, aabutin ng daan-daang libo ang tuition fee taon-taon. Sa New Zealand, ang edukasyon sa mga pampublikong paaralan ay garantisadong libre mula sa edad na 5 taong gulang hanggang 19 na taong gulang, 5 to 19 years old. At huwag ninyong mamaliitin ang public schools nila dahil ang mga pasilidad doon ay parang mga sikat na international schools dito sa atin. Sagot ng gobyerno ang halos lahat ng pangangailangan nila sa pag-aaral, kaya mas nakakapag-ipon ang mga magulang para sa kinabukasan. Pangatlo sa ating listahan, pangangalaga at gastos sa aksidente, ACC. Kapag nadulas ka, nabundol ng sasakyan o naaksidente sa trabaho dito sa Pilipinas, ikaw ang maghahanap ng pambayad sa ambulansya, sa x-ray at sa simentong ilalagay sa buto mo. Kung wala kang pera, mahihirapan kang magpagamot. Sa New Zealand, meron silang ahensya na tinatawag na ACC o Accident Compensation Corporation. Basta't na aksidente ka sa loob ng New Zealand, kahit ikaw ay turista lang, manggagawa o residente, libre ang lahat ng gastos mo sa pagpapagamot. Wala silang pakialam kung sino ang may kasalanan sa aksidente. Basta't kailangan mong magamot, sasagutin nila ito. Ibibigay nila ng libre ang physical therapy at mga kagamitan gaya ng saklay o wheelchair. Pang-apat sa ating listahan, panganganak at pagbuntis, maternity care. Napakagastos ng magbuntis dito sa Pilipinas. Bawat check-up sa OBGYN ay may bayad, bawat ultrasound ay may bayad, at lalo na ang mismong araw ng panganganak. Kung ikaw ay na cesarean section, CS, sa isang magandang ospital, maaari itong umabot ng daan-daang libong piso. Ngunit sa bansang New Zealand, itinuturing nilang isang malaking biyaya sa bansa ang bawat batang isinisilang. Kaya naman, mula sa unang buwan ng pagbubuntis, sa mga ultrasound, sa pag-alaga ng midwife, hanggang sa aktwal na panganganak sa ospital, kahit pa ma-CS, ay libreng ibinibigay sa mga nanay na residente doon. Wala silang iisiping gastos, kundi ang pagbili na lamang ng mga damit at diaper ng kanilang sanggol. Panglima sa ating listahan, mga maintenance na gamot at reseta.
Madalas inirereklamo ng ating mga lolo at lola ang napakamahal na presyo ng gamot sa high blood, diabetes at kolesterol. Halos kalahati ng pensyon ay napupunta lamang sa butika. Sa New Zealand, hindi nila pinapabayaan na hindi makainom ng gamot ang kanilang mga mamamayan. Ang gobyerno nila ay may ahensya na nakikipagnegosasyon sa mga kumpanya ng gamot upang bilhin ito ng maramihan at ibibigay sa mga pasyente na may reseta ng libre o halos libre na. Kadalasan, ang babayaran mo na lamang sa butika doon para sa isang buwang supply ng gamot na nireseta ay $5 o 170 pesos o paminsan ay wala na talagang bayad. Malaking ginhawa ito sa mga pamilya. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, paggamot sa ngipin ng mga bata. Children's Dental Care. Ang pagpinta sa dentista dito sa Pilipinas ay madalas la iniiwasan natin hanggat hindi pa sumasakit ang ngipin dahil sa sobrang mahal ng bayad sa pasta, bunot at pagpapalinis. Ngulit alam ng gobyerno ng New Zealand na ang malusog na ngipin ay pundasyon ng malusog na bata. Kaya naman, ginawa nilang libre ang lahat ng pangunahing serbisyo sa dentista para sa mga bata mula pagkabata hanggang umabot sila sa edad na 18, 18 years old. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang pagpapalinis, pagpapapasta at pagbunot ng ngipin para sa inyong mga anak ay walang bayad upang masiguradong lalaki silang may magandang ngiti at kalusugan. Pangpito sa ating listahan, mga pampublikong parke at magagandang pasyalan. Dito sa Pilipinas, kapag gusto mong mamasyal kasama ang pamilya sa isang malinis, maganda at ligtas na parke o nature reserve, madalas ay meron itong entrance fee o bayad sa pagpasok. Pati ang paggamit ng banyo sa ilang mga pasyalan ay may bayad. Sa New Zealand, pinibigyan ng malaking halaga ang kalikasan at ang pagliliwaliw ng pamilya. Ang kanilang mga pampublikong parke, kabundukan at mga lawa ay napakalinis at bukas para sa lahat ng libre. Hindi lang iyan, maraming mga parke doon ay may mga inilagay na dekuryenteng barbecue grills o ihawan na libreng gamitin ng kahit sino. Pwede kang magdala ng sariling karne, mag-ihaw kasama ang pamilya at wala kang babayaran na renta. Pangwalo sa ating listahan, kumpletong bakuna para sa mga bata at senior citizens. Ang mga bakuna o vaccines ay napakahalaga upang maiwasan ng mga malulubhang sakit tulad ng polio, tigdas at pulmonya. Dito sa atin, bagaman may mga libreng bakuna sa mga health center, madalas ay nagkakaubusan, kaya napipilitan ng mga magulang na pumunta sa mga pribadong pediatrician na nagkakahalaga ng libo-libo kada turok. Sa New Zealand, ang National Immunization Schedule ay nagbibigay ng lahat ng kinakailangang bakuna para sa mga sanggol at bata ng buong libre. Hindi rin naiiwan ng mga senior citizens dahil ang kanilang taunang bakuna laban sa flu at iba pang sakit ng matatanda ay ibinibigay din ng walang bayad upang protektahan ang kanilang mahinang resistensya. Pangsyam sa ating listahan, mga pampublikong aklatan at internet. Kung dito sa atin ay malaking pribilehiyo ang pagkakaroon ng mabilis na internet at tahimik na lugar para mag-aral, sa New Zealand, isa itong karapatan. Ang kanilang mga public libraries o pampublikong aklatan ay hindi lang basta kwarto na may mga lumang libro. Ito ay malalaking gusali na parang mall sa ganda. May malamig na aircon at napakaraming bagong libro na libreng hiramin. Higit pa rito, nagbibigay sila ng libre at mabilis na Wi-Fi connection para sa lahat ng pumapasok. At may mga nakahandang computer na libreng gamitin kung kailangan mong maghanap ng trabaho, mag-email o mag-print ng mga papeles. At ang pang-10 sa ating listahan, pagpasok sa mga sikat na museo at art galleries. Sa ibang mga bansa, at madalas dito sa Pilipinas, ang pag-aaral ng kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng pagpasok sa mga sikat na museo ay may kamahalang entrance fee. Sa New Zealand, sinisiguro ng gobyerno na ang kanilang kultura ay madaling maabot ng kahit sinong mamamayan. Ang pinakasikat nilang nasyonal na museo, ang Te Papa Museum sa lungsod ng Wellington, pati na rin ang karamihan sa kanilang mga pampublikong art galleries ay walang bayad sa pagpasok para sa mga normal na exhibit. Dahil dito, nagiging paboritong pasyalan ito ng mga pamilya tuwing weekend
upang matuto ang mga bata ng kasaysayan nang hindi gumagastos ang mga magulang. Mga kaalaman na hinog, ang mga benepisyong ito ay hindi ibig sabihing bumabagsak ang pera mula sa langit doon sa New Zealand. Ang mga ito ay pinopondohan mula sa mga buwis na ibinabayad ng mga mamamayan doon. Ang pagkakaiba lang, dahil sa kawalan ng malalang korupsyon, nakikita at nararamdaman ng mga tao doon na ang bawat sentimo ng kanilang buwis ay ibinabalik sa kanila bilang serbisyo at ginhawa. Kaya naman hindi nakakapagtataka kung bakit napakaraming Pilipino ang nagtitiis malayo sa bayang Sinilangan upang mabigyan ng kanilang mga anak ng ganitong klasing kalidad ng buhay. Ibahagi natin ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan para lalo silang ma-inspire at magkaroon ng ideya kung ano ang naghihintay sa kanila sa ibang bansa. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng may kapal.